Yun, so usapang Dapnya pala tayo guys kasi marami pa rin nagtatanong sa atin kung paano i-culture yung Magna Dapnya na hindi nagka-crash. Yun, kasi karamihan sa atin guys, yung pag-culture is umaabot lang ng isang linggo, then natutunaw na yung mga Dapnya or namamatay na yung mga Dapnya. So ito na vlog ko na rin to dati guys, pero siguro natatabunan na hindi nyo na makikita. So ngayon, gagawa tayo ng panibagong video kung paano mag-culture ng DAP niya na super legit talaga. And hindi magka-crash yung DAP niya nyo. So napaka-simple lang guys. Ito lang yung gagamitin natin. Green water na direct sunlight. Ito yung gagamitin natin sa Magna DAP niya natin. So wag tayo gumamit ng malinaw na tubig kasi wala silang makakain dyan. So malinaw tayo guys na gagamitin natin pag nagko-culture tayo ng DAP niya is yung direct sunlight na tubig yung nagkukulay green. Yun kasi yun yung mismo yung pagkain nila, yung spirulina diyan sa tubig. So pag malinaw na yung tubig, ibig sabihin yung mga DAP niya natin is wala nang pagkain diyan. So yan na yung oras na magre-refill ka ulit ng panibagong green water. So mag-change water ka, bawasan mo yung tubig sa kanila. O kunwari itong DAP niya nyo is luminaw ng tubig, yan malinaw na, tanggalin mo kalahati dyan and i-refill mo yung green water dyan sa kanila para may pagkain na sila. Yan, so ito, kuha tayo ng sample ng DAP niya natin guys. Andito yung DAP niya natin sa gitna, dalawang kahon to. Yan, so dito DAP niya and dito DAP niya. Ito lang yung kino-culture ko and kahit walang aerator dyan guys, mabubuhay yan sila. And kanina lang is may bumili dito sa akin, starter 50 pesos. So sobrang dami yung binigay ko. Ayun. Ito, kuha muna tayo ng pang sample natin. Yan o. Yan. So wait lang. Yun, balik tayo dun guys. Baka malaglag ng cellphone natin dito. Yan. So ito guys, ito yung green water na sinasabi ko na direct siya sa sunlight ko. Kung makikita nyo guys, is green talaga siya. Yan o. So pag problema nyo naman na wala kayong green water sa bahay nyo, ang gawin nyo guys is maglagay kayo ng tubig sa empty bottle na mga Wilkins or mga ganito. Yan. So ibilad nyo yung tubig dun. Tapos mga 1 week siguro magkukulay green yan yung tubig. Tapos yun yung i-refill natin sa Magna DAP niya natin. Ito yung Magna DAP niya natin. So, kung mapapansin natin guys is medyo malinaw na yung tubig. Yan. So paubos na yung pagkain nila pag ganito. So need ko na sila i-refill ng green water ulit para biglang boom yung pagdami nila. Kasi kung ano tayo guys, magpakain tayo sa DAP niya natin ng lagay natin yes. Kung alam niyo yung yes, so napagdaanan ko na rin yan dati. Nagpakain ako ng yes. Dumadami siya. After 3 days, sobrang dami. Yun nga lang, hindi consistent. After 1 week, makikita mo ang daming patay sa ilalim. Yun yung problema ng yes. So walang nagsistay. Kumbaga hindi siya consistent yung pagdami ng DAP niya nyo. Dadami siya bigla and then mamamatay siya. So after ilang week pa, wala na, ubos na yung DAP niya nyo. Yan. So isa pa, nagpakain rin ako guys. Lahat na lang ata ng idea dati is pinagdaanan ko na about sa pag-culture ng DAP niya. Parang naisip ko nung huli na parang ano lang, parang loko-loko. Dito tayo guys kasi mainit dyan. Grabe, dito tayo yan. Parang naisip ko na niloloko ko lang yung sarili ko dati. Kasi alam mo yung napanood ko rin to sa vlog sa YouTube dati, yung tae ng kalabaw, ilagay natin dun sa ating culture na Magna DAP niya. Sinubukan ko na rin yan guys. After 3 days, sobrang dami talaga, as in, sobrang dami. Pero, yun lang ang problema natin. Ilang araw ba yung i-stay ng DAP niya natin? Yun yung tanong natin dyan. Yung napansin ko dun sa mga tae ng kalabaw, tae ng mga kambing, yan. After mo paglagay, ngayong araw naglagay ka, tapos in 1 week sobrang dami. Ang problema niyan,
In the long run guys, namamatay pa rin sila. So walang kumbaga hindi pa rin siya maganda, is parang hindi ka pa rin makapagparami ng Daphnia na kahit hayaan mo. Kumbaga ano lang siya, pang tawag doon, pang panandalian lang yung pagdami nila, and then namamatay din. Tapos isa pa yung ano, alam mo yung huhugasan mo yung ano, bigas. Yun, isa nagamit ko na rin yan, yung pinaghugasan ng bigas natin. Yun, pinakain ko rin yung dati sa Daphnia ko, pero ganun din, 1 week dumadami, after ilang araw namamatay pa rin yan guys. Yun, so filled pa rin yung pagpadami natin ng Daphnia. So parang pinaasa ka lang dun na dadami sila, after ilang araw makikita mo sobrang daming patay na sa ilalim. Yan, so pinagdaanan ko na rin yan. And ito pa, egg yolk guys, itlog. Dadami yung Daphnia natin, pero ang problema natin dyan, yung tinatawag nating ilang kumbaga gaano katagal sila magdadami or magsistay sa ganong ano, proseso. Yun, saka pag egg yolk, medyo gagastos ka pa rin, pinapakain mo dun sa Daphnia, and ganun din, namamatay rin, crush pa rin sila guys. So filled pa rin para sa akin yun. And nagpakaya rin ako dito ng Primas, ganun rin. Halos lahat ata guys ng mga diskarte dito sa pagkukulture ng Magna Daphnia is pinagdaanan ko na, and isa lang yung technique talaga na kumbaga walang kahasol-hasol, wala kang gagastusin, nandyan rin pala yung pagkain nila, sa tabi lang nila. Yan, so ito yung green water na tinatawag natin guys. Yan, so dito kasi sa akin marami akong green water dahil nga yung pond natin is bilad sa araw. Yan, bilad sa araw yan, direct sunlight siya. So yung mga tubig dyan sa ibang tank nagi-green yan. So yun pala yung pinaka the best na ipakain sa mga Magna Daphnia natin. Yan, so imagine guys, simulat noon yung Daphnia ko dyan, hindi talaga ako nawawala ng Daphnia. Kumbaga sa isang linggo mauubos yan, pakain ko sa aking mga alaga. Pero pag mayroong may natira lang dyan, kahit ilang piraso, tapos lagyan mo ng green water, after 1 week boom na agad yan ulit. Ganun yung yung green water, kasi napaka natural guys, which is doon talaga sila dapat, and doon sila nabubuhay kasi walang halong chemical. Green water, and yung paborito nila kainin yung spirulina nga, yun yung paborito nila kainin. Yan, kaya eto, kung gusto nyo guys mag-culture, wag nyo na pahirapan yung sarili nyo na kahit ano-ano pa yung ilalagay nyo dyan sa pagkukulture nyo, o ano pang diskarte ilagay nyo dyan. Doon na lang kayo guys sa green water. So maglagay kayo ng tubig dyan sa init, or yung pan nyo, or sa ref nyo na mayroong babad sa init dyan, yung mga tubig sa muli nyo, di ba nagigreen yan, or sa mga gapi nyo dyan nagigreen yan, yun yung i-refill nyo sa sa culture nyo Magna Daphnia. Yan, and kung makikita natin na medyo malinaw na yung tubig ganito, so time na yun na mag-refill ulit tayo ng bagong green water para meron silang pagkain. Yan, so napakasimple lang talaga pala guys mag-culture ng Magna Daphnia. Kaya ako napakaraming Magna Daphnia dito, dahil ganun yung ganun yung diskarte ko sa pagparami sa kanila. Yan, so yung mga ano na yan, mga yes or tayo ng mga ano dyan, niluluko lang kayo yan guys, for the views lang yan. So kung gusto niyo dumami yung yung Daphnia nyo, dito na lang kayo sa green water. Ito talaga yung pagkain nila, and magsistay sila kahit ilang taon pa. Yan, so pag sobrang dami naman nila guys, is siguro need mo na talaga maglagay ng aerator. Pero para sa akin, kung sobrang dami na nila, bawas kayo, pakain nyo ulit para biglang dami ulit sila. Yan, kasi pag crowded naman talaga yung pond natin, lalo na ito, pag na-refillan mo na ng green water, 2 weeks na hindi mo sila galawin, halos buong ibabaw ng pond na yan guys, namumula na yan ng Daphnia. Yan, ganun sila kabilis dumami pag mayroon lang tayong green water na ipakain sa kanila. Yan, sobrang solid talaga, sobrang legit talaga to guys. Kahit subukan nyo, legit na legit, wala kasing halong chemical. Ito na yung pagkain talaga nila, andyan lang naman pala sa tabi. Bakit mo papahirapan yung sarili mo, di ba? Yun, ganun yung dati sa akin. So ilang breeder yung tinanungan ko kung anong ipapakain dito.
Yun yung sinasabi sa akin, after ilang araw, after ilang linggo na mamatay, edi wala kang choice, bibili ka ulit sa kanila ng starter. So ganun pa rin yung diskarte na ituturo nila sa'yo. So edi ganun din yung proseso mo, after ilang days mamamatay yan, edi bili ka ulit sa kanila. So ganun yung business. Pero tayo guys, ito yung sikreto natin para mapanatili natin hindi tayo mawalan ng dapnya at hindi magka-crash yung culture natin. Gamitan nyo lang ng green water, is super super legit talaga, nadadami yung dapnya natin. So kung yung binilad yung tubig 1 week tapos nag-green siya, tapos yung green nagiging dito, parang lumot dito sa gilid ng lagayan nyo, tapos yung sa gitna yung tubig pag tinignan nyo is malinaw, haluin nyo lang guys, haluin nyo yung lumot na nagdikit dyan, o yung spirulina na nakadikit dyan sa gilid ng bottle na mag-green yung tubig. Yun yung pang refill natin. Yun, super super pagkain na ng dapnya natin. Pero pag mayroon tayong mga nakabilad na tank dyan, katulad sa akin, ayan, nakabilad yung mga tank, pag malinaw na yung tubig dyan sa kabila, kuha lang ako ng isang balde dyan, buhusan sila, yun, instant pagkain na nila. And then pag susunod na araw is babawas ako ng tubig dyan, and babalikan ko na naman ulit kahit 2 container, pang refill lang sa kanila, para may pagkain lang yung dapnya natin. So hindi talaga kayo dyan mawawalan ng dapnya guys. Kahit dito sa mga ref na to, puno ng dapnya to, and ito puro Oscars to dito. So habang lumalaki sila, sobrang dami din ng dapnya dito. Ayun sa ilalim ng mga dapnya yan guys, kung makikita nyo, sobrang daming dapnya dyan. Ayun, kuha tayo ng para talaga ito, legit yung sinasabi ko. Ayan isang sandok lang, may dapnya agad na makukuha. Ito pa sobrang daming dapnya dito guys. Yan, hahaluan mo lang ng green water, wala na. Ganun lang kasimple guys pag nag-culture ng dapnya. Yan, so sa mga malapit na subscriber ko dyan, pwede kayo humingi sa akin dito, pang culture lang. Yan. So, kung makikita natin ang ganda, napaka green and malinaw. Need na nila i-refill yung green water. Yun. So, maliwanag tayo guys, green water lang yung gagamitin natin para hindi mag-crash yung ating culture na Magna dapnya. And thanks for watching again guys, and don't forget to subscribe on my channel.